Kasi parang yung mga kinukwento natin, pero to look at it from another angle, bakit ba attractive yung mga scam? Parang yung sinabi ni ni Brother Sony, kala ko pambayad na ng ospital, baka kalahating milyon ba? Oo. Kasi unang-una, ano ba yung technique nila? Something good in a very short time, tapos it will cost you nothing. Kuno, very cheap daw. Kaya attractive yung mga scam, attractive sila. Tapos kung minsan kasi, kung minsan yung iba, pag nasabit na sila, hindi na makabitaw. And in another way naman, in another angle, hindi man yung scam, sometimes ang buhay kasi, o-offeran ka ng magkakaroon ka ng control, ng power, success, achievement, recognition. Minsan kinakagat natin yung mga ganun So, sumasabit tayo sa mga ganun. If it gives you more control, it gives you more, kunwari magbibigay ng success sa'yo, yung mga ganun Kadalasan kasi yung mga scam ngayon, pera ang sinasabi or ano. Pero, on the other hand, ang mundo, papakitaan ka na pag ito ginawa mo, magiging mas successful ka, makikilala ka. Yung mga ganon ang pinapakita ng mundo sa atin. Tapos once na kumagat ang isang tao, ano eh, instead na bumitaw, kakapitan na nila yon. Kakapitan na, thinking na may mabuting mangyayari sa kanila, mas mabilis yung magiging promotion ko. Yung mga nagtatrabaho sa corporate, kunwari, mas mabilis yung magiging promotion ko, or madalas ito kinukwento nila yung pag ito ginawa mo, magkaka-project ka, kung ano naman yung kapalit nun, ang tindi nung kapalit nun. Pero di ba merong mga ganon, and some people kakagatin talaga yun. Kakagatin talaga yun, tapos kung ano-ano yung may sasacrifice nila, pati yung pati yung mga savings nila, yung income nila, yung reputation nila. Tapos yung iba, very often sinasacrifice nila yung relationships nila, relationship sa pamilya, relationship sa mga kaibigan. Makamit ko lang ito, maging successful lang ako, okay na, maski mawala na yung kaibigan ko. Yung iba, isasacrifice nila yung pananampalataya nila. Pero yung iba, hindi nila alam, o yung iba sadya namang alam nila, meron nang nasasaktan. Some people, they don't care kung merong masaktan, basta makuha ko lang yan. Basta makuha ko lang yan. Anong nangyayari sa kanila? Yung kaluluwa nila, sinusugal nila, sinusugal nila, and they think na yung yung self and selfish ambitions nila, binibigyan nila ng mas matinding priority kaysa dun sa kaluluwa nila. Ibig sabihin, yung mga temporal things sa buhay mas mahalaga kaysa yung eternal things sa buhay nila. Maraming gumagawa ng ganon. Yung scripture natin this afternoon, Matthew 16 verse 26, Vincent, ikaw nang magsimula please. Yung mga next na scripture, papabasa ko na lang. Matthew 16 verse 26, New King James Version. For what profit is to a man if he gains the world and lost his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Amen. Yun. Hindi na bago sa atin itong scripture na ito. Ano na nga ba yun? Anong mabuti, nakalimutan ko yung Tagalog. Nakalimutan ko yung Tagalog niya. Pero ang sinasabi niya dito, straightforward yung scripture, di ba? What profit is it for a man if he gains the whole world? Kung mapapasayo ang mundo, pero yung kaluluwa mo naman ang mawawala, mapapabayaan. Or what will man give in exchange for his soul? Yung mga temporal things, mga earthly things, very attractive sa atin yan. Una nakikita mo, paano yung kwento ni Rocky? Una, nakikita mo na-attract
ka eh. Na-attract ka eh. Aba, may bisikleta. Pag nakuha ko to, may matutulungan ako. Tapos, alam mo, habang habang iniisip mo kasi yun, habang nagde-decide ka siguro, maraming boses eh. Marami kang maririnig na ano eh. ah in essence, sinasabi mabuti yan, pasukin mo yan. Minsan, skeptical ka, nag-aalangan ka, pero yung nauunti-unti ka, tapos minsan yung mga selfish ambitions mo, ito na yung nangunguna, nangingibabaw na unti-unti. Tapos pag pinasok mo na, sasabit ka na. Sabit ka na doon. Yung oras, yung energy, yung pera na naipasok mo lahat doon, na nagamit mo lahat doon, parang mas mahalaga na kaysa anything na supposedly mahalaga sa iyo. Tapos, yun nga yung sinasabi ko, pangangatawanan mo para lang mapatunayan na totoo, na tama yung pinasok mo. Minsan meron yung mga investment, kaibigan mo pa yung nagsabi sa iyo, only to find out later, ano pala, sabit pala. So, you give up friends, you give up friendships, you give up relationships, including yung relationship mo kay God. Lord, kailangan ko talaga to. Lord, hindi mo pa sinasagot yung dasal ko, kaya ako na lang muna didiskarte, Lord. And everything, lahat ng mga yan, anong sinasabi ni Lord sa atin? Scam lahat yan. Scam lahat yan. Net loss ang mangyayari sa iyo dyan, talo ka dyan. Bakit? Kasi yung nakikita natin ay yung temporal, pero yung transaction also concerns spiritual and eternal things. Naapektuhan yung spiritual, yung mga eternal things. Anong ibig sabihin yon? It is a temporal short-term gain. Tama, di ba? Kikita ka siguro for an eternal long-term loss. Eternal long-term loss. Yung mawawala sa iyo, long-term loss. Kasi hindi lang material yung nawala sa iyo, pero sinusugal mo pati relationships mo, pati yung faith mo para pasukin mo din yan. Hindi natin nakikita yung unti-unting galaw ng mga nag-i-scam sa atin. Pero yung sinasabi ko nga, nagiging anong tawag doon? Nagiging mas matinik sila eh. Sabi naman sa Bible, sa Genesis, your enemy, the devil, is crafty. Maparaan. Maparaan siya. Ibig sabihin, hindi bibirayan na walang plano. Siguro, aaralin niya yung mga weakness mo. Aaralin niya kung saan kanya pwedeng biglayin para bumigay ka. Aaralin niya lahat yon. So pagdating nung nagkanda sabit na, bumigay ka na. Anong ginagawa ni Lord sa atin? Yung scripture na binigay niya sa atin is a warning. It is an insider wisdom. Anong sinasabi niya practically? Do not sell your soul away for temporal things. Wag mong yung mga temporal gain na ganyan. Wag mong wag mong ipalit yung kaluluwa mo, wag mong ipalit yung eternal mo para sa mga bagay na yan. So, a question for us sa Bible study natin, was there even a time na you gave up your soul for temporal things? Meron ba yung mga pagkakataon na mas inuna mo kung ano yung ino-offer ng mundo sa iyo kaysa dun sa ino-offer ng Panginoon sa iyo? Meron ba yung mga pagkakataon na ito yung nasa scripture natin na I will gain the world, I will gain the material, Lord. Minsan minsan mabilis nating sagutin yan na hindi ko gawa yan, yung mga ganon. Pero as we go through our study, sana instead of being defensive, magiging open tayo. Magiging open tayo para ma-realize natin yung tinuturo ni Lord sa atin. How do you sell your soul away para sa mga temporal things? Yung kailan ba yung mga yung mga selfish ambitions mo ay nagkaroon ng mas
mas matinding priority sa iyo kaysa yung kaluluwa mo. When will that happen? Unang-una, when you starve your soul. Anong ibig sabihin nun? When you starve your soul, Matthew 4 verse 4. Pakibasa po, volunteer na lang. Ako na po. He answered, "It is written, man must not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Matthew 4:4. Thank you. Thank you, Mel. Yung scripture na ito ay galing dun sa yung kwento nung temptation of Jesus nung sinubukan siya ng kalaban. Sinubukan siya eh. Pero ano yung sinagot ni Jesus? Man does not live on bread alone, yung binasa ni Mel. I want us to observe dito sa scripture na ito na in one statement, binigyan halaga naman ni Jesus yung mga temporal needs natin. Man does not live on bread alone. Kailangan mo yan, pero hindi lang yan ang magpapabuhay sa'yo, temporal yan. Mas mahalaga on every word that comes out from the mouth of God. Mas mahalaga yun. Merong kwento, wala tayong scripture, hindi ko nilagyan. Merong kwento sa Luke chapter 16. Ito yung kwento ng isang mayaman. Kwento ng isang mayaman na nasa kanya na lahat. Paano ba natin sasabihin sa Tagalog yun? Nasa kanya na lahat. Maayos ang buhay niya, marangya actually yung buhay niya, na-enjoy niya yung buhay niya. Tapos in-emphasize dun sa Bible na maayos pati yung pananamit niya eh. Big time yung mga pananamit niya. He dressed in purple. Sabi kumbaga nakaano yun eh. Nakasuot ng Louis Vuitton, naka-Versace siya, yung mga ganon. Anong ganon? Pero within the account sa Luke 16, never did it say na he really cared for his soul. Nabubuhay lang siya sa mundo. Ilang tao yung ganon. Maayos na tong buhay ko, meron akong ganito, yung bank account ko, ang dami-daming zero after yung mga number. Parang ganon eh. Laki-laki ng bank account ko. Okay na ako sa buhay ko. Pero ano yung sinasabi ni Jesus dito sa statement niya? Food sustains our body, the word of God sustains our soul. In one statement, sinabi ni Jesus na mahalaga yung pagkain sa katawan mo. Pero ganun din kahalaga yung word of God para sa kaluluwa mo, para sa soul mo. In one statement, sinabi ni Jesus Christ yun. While he acknowledges yung physical needs natin, sinasabi niya yung spiritual needs natin. Actually, yung statement na to, kinuha niya from the Old Covenant, Old Testament. Kaya, it will give us a comparison dito na pag ikaw ba sa isang araw, ilang beses ka kumakain? Ilang beses ka kakain sa isang araw? Tapos pag gutom ka, alam mo na kailangan mong kumain. Yung word of God, ilang beses ka kumakain, quote-unquote, ng word of God in one day. Alam mo ba, pag gutom ka sa salita ng Panginoon? Yung rich man sa Luke 16, wala siyang appetite sa salita ng Diyos. Wala eh. So, he really didn't care about God or anything about God. Ilan yung ganito na ngayon? Sobrang successful na sila, hindi na nila kailangan ang Panginoon. Merong isang kwento si Jesus Christ, almost the same as that, na nagtrabaho siya eh. Nagtrabaho siya ng nagtrabaho. Tapos nung ang dami niyang harvest na. Ano yung sinabi niya? Magpapahinga na ako. Ano yun? Giniba niya yung mga kamalig niya, nagtayo ng mas malaki, nilagay niya lahat doon. Luke 12:19, 20, ano yung sabi niya? Then I'll say to myself, you have many goods stored up for many years. Ilan yung mga taong mag-isip ng gano'n?
Ito meron na ako nito, hindi ko na magagastos to habang buhay. Okay na ako, mananahimik lang. Take it easy, eat, drink, and enjoy yourself. But God said to him, you fool, this very night, your life is demanded of you, and the things you have prepared, whose will they be? Whose will they be? Let me speak dun sa mga senior or advanced in age na sa atin. Although hindi naman exclusive sa atin yan, pero marami kasi na yung mga advanced in age na ganyan sila mag-isip. Nagtrabaho ako eh. Pinaghirapan ko to eh. Naghirapan ko lahat ito eh. Kailangan ini-enjoy ko na yung retirement ko ngayon. Kailangan na-enjoy ko na lahat yun. Meron ka ng will, meron ka ng executor ng will mo. Na pati yung concern mo na kanino mo ipapasa. Pero concern ka dun sa wealth, the retirement, sa enjoyment. Pero ang tanong, kumusta kaya yung kaluluwa mo? Kumusta yung soul mo? Binibigyan mo ba ng urgency yung soul mo din? Bakit hindi mo rin bigyan ng ganong priority yung kaluluwa mo? What would a man trade for his soul? Sabi nila. And the fact na ganon na, senior na siguro or nag-retire na, mas iniisip mo na yung retirement, yung madaling buhay, hindi naman hindi masama lahat yun. Pero busog ba yung kaluluwa mo? Busog ba yung soul mo? Why don't you go after that? Why don't you focus din na, Lord, binibless mo ako eh. Binibless mo ako, handang-handa ako, okay na ako para sa buhay ko, pwede na akong di magtrabaho, pwede na akong mag-retire. Pero yung soul mo ba ready for retirement? Baka gutom na yan. Unang-una sabi nga natin, when you starve your soul, baka gutom na yung soul mo. Yung next is when you strangle your soul, sinasakal mo yung kaluluwa mo. Mark 4 verse 19, pakibasa po. Ako po, Pastor. O, But the worries of this age, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things enter in the choke the world, and it becomes unfruitful. Mark 4:19. yun. Thank you. Ito yung yung kwento ng apat na klase ng soil kung saan bumagsak. Yung parable ba? Kung saan bumagsak yung binhi. Tapos ito nga yung thorny soil na the worries of this age, the deceitfulness of wealth. Yung mundo. Ano yung pinapakita ng mundo sa atin? Ano yung pinapakita ng mundo sa atin? The desires for other things. Enter and choke the word. Ito, alam niya yung word of God. Busog siya, kinargahan niya yung sarili niya. Pero kargado siya, hindi naman namumunga. Kadalasan ito, concern ng mga nasa midlife na. Yung mga nasa midlife, although hindi naman exclusive sa kanila, kung titignan mo yung schedule mo, ito yung dikit-dikit talaga, patong-patong ang schedule mo eh. Ito yung kung nasan ka sa karir mo, ito yung very demanding na season sa buhay mo. Pero, kasabay kasi niyan, dikit-dikit yung schedule mo, ang dami mong concern sa karir mo, sa trabaho, sa income, sa negosyo, sumasabay naman yung mga kailangan ng pamilya mo, kailangan ng mga anak mo. Pero, if you look back, a few years back, iba yung puso mo nun eh. Yung puso mo nun, ito yung surrender kay Lord ba? Sobrang nakasurrender kay Lord na, Lord, gamitin mo yung buhay ko, gamitin mo ako, ganun ka mag-surrender nun eh. So, ibig sabihin, during those earlier years, nakakargahan ka na. Lord, gamitin mo ako, kung ano yung purpose mo, sige Lord, surrender ako sa iyo. Pero, naunti-unti ka nung mga nakasulat sa screen, worries of this age, deceitfulness of wealth, desire for other things, hindi na namumunga yung word na nasa iyo.
hindi na siya namumunga ngayon. So anong nangyayari? Inunti-unti ka yan nga yung mga concerns of the world. The concerns of the world are not bad per se. Hindi po mahalaga yon. Pero they become bad when they go over God. Mas mahalaga na sila. Mas mahalaga na sila. Ilan yung kung kailan na promote and everything pero napabayaan yung pamilya nila. Meron kaming madalas ikwento ni Doe pero syempre hindi namin babanggitin yung pangalan. Ano siya rising executive siya sa kumpanya nila. Ano naman, performing well naman. Pero yung boss niya, kakaiba yung boss niya. Anytime tatawagan ka niya, maski madaling araw or ano, tatawagan ka niya, may ipapagawa and everything. At one time, nakapag-schedule siya ng bakasyon. Pupunta sila may pupuntahan silang country nung pamilya niya, misis niya, 2 anak. Nasa airport, nasa holding area, may boarding pass na. Tumawag si boss. Kailangan kita dito ngayon. Guess what? Iniwan ang pamilya. Ito yung requirements, yung concerns of the world nanguna na. So, hindi maganda yung naging result nun. Hindi maganda talaga, super hindi maganda. Pero ito yung sinasabi natin na deceitfulness of wealth. Alam nyo, hindi naman, siguro under yun dun sa yung worries of this age, nandyan yung promotion, nandyan yung makikilala ka, yung power, syempre, kasi pag pre-promote ka, mas powerful ka, mas makikilala ka, nandyan lahat yun . Pero all of those things, enter in and choke the word. Wala na. And those are the things that you give up for your soul. Mas gusto ko ito kaysa yung kaluluwa ko, kaysa yung eternal na things sa buhay ko. Mas gusto ko yan. Pero few years before, hindi ka ganon. Anong nangyari? Yung word of God, it has been choked na sakal. At hindi na siya namumunga sa buhay mo. Ito yung mga nag-a-attend ng service, ng Sunday service, pero para maka-attend lang. Tapos yung nag-attend na sila, natapos na, okay na. Okay na, pero walang bunga na sa buhay nila. Pero para sa atin, think again, are you losing your soul? Ano ba yung concerns na nangibabaw? Ano ba, may concern ba na nangingibabaw na dun sa actual na concern ng Panginoon? Kumusta yung relationships mo? People give up the relationships dahil lang dito. They give up the relationships para lang makuha nila yung promotion, yung power, para makuha nila lahat yun. Think of it well. Alam nyo, nag-family camp ang Compraise sa Laguna. May nakita si doon na yung puno ng buko. Tapos merong halaman, merong vine na bumalot na napakaganda. Napakaganda talaga. Sabi nga nito, maganda nung halaman, sabi niya. Tapos in-explain ko sa kanya, hindi maganda yan. Parasite yan. Bakit? Kasi kumapit siya dun sa buko. Lahat ng nutrients ng puno, hinihigop niya para gumanda siya. And question for us, ano yung bumalot sa iyo ngayon? Ano yung bumalot sa iyo ngayon that on the external napakaganda pero hinihigop niya lahat kung ano yung meron sa iyo? Yung energy mo, yung oras mo, yung faith mo, yung relationships mo, hinihigop niya lahat para gumanda siya. Beautiful on the outside. Ikaw naman na kinukuhanan niya lahat para meron siyang maipakita. Ikaw yung nade-drain, nawawala na. Choke the word, sabi nga. Choke the word. Ibig sabihin, nasasakal na.
kadalasan sabi ko nga nangyayari ito yung mga nasa midlife na they give up a lot. They give up a lot. Hindi lang relationships. Hindi natin hindi natin kailangan pag-usapan. Pero you know what people give up para lang ma-promote. Para lang makuha nila yung ano yung gusto nila. Yung last natin, when you surrender your soul. Naku, ano ito? When you surrender your soul. Pakibasa po. Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. 1 Peter 2 verse 11. Thank you, Pastor Alex. Thank you, Ruben. Kadalasan ito, although hindi exclusive sa kanila, ay yung mga bata-bata pa. Yung passions of the flesh. I want us to look at yung scripture natin, aralin natin ng mabuti. Bakit? Kasi in one statement, abstain from the passions of the flesh which wage war with your soul. Yung passions of the flesh, they wage war against your soul. Wage war. Anong ibig sabihin nun? Parang yung nangyayari sa Ukraine, di ba? Yung passions of the flesh, their intent is to destroy your soul, to weaken it, para they can take control of it. Yung passions of the flesh, ang intention niyan is to wage war against your soul para makontrol nila yon. Pag nakaka-experience tayo ng temptation for a certain passion, and you give yourself in, sinusurrender mo yung soul mo. Parang tinataas mo yung white flag, tataas mo na yung white flag, and anong sinasabi mo? Sige, panalo ka ng temptation ka, bibigay na sa'yo. Huwag po nating let us not look at temptation lightly. Minsan meron yung mga nagkukwento na tinetempt nga ako yung mga ganon sila, tinetempt nga ako. Tapos parang something so light for them, pinagtatawanan nila. Madalas kasi yung mga nagsasabi ng ganon, tinetempt ako, it falls for two reasons. Yung isa parang prelude yan. Tinetempt nga ako Kaya para pag bumigay na sila later, pwede na niyang sabihin na, kasi sinabi ko na sa'yo, tinetempt na ako nun. Parang excuse na. Yung iba naman, it is a pseudo strength against yung temptation. Parang sinasabi, tinetempt nga ako niyan kayang-kaya ko yan. Parang ganon. Pero, ang point lang kasi dito, when we talk about temptations, when we talk about passions of the flesh, pag nandyan sa harap mo, lahat yan, it is a declaration of war. They are seeking to destroy your soul. They are out to take you captive. Magiging ka, sunod-sunuran. Pero yung soul natin, it is of very great value sa Panginoon. Nakita naman natin yun Nakita natin kung ano yung binayad ng Panginoon para sa soul natin. Pero passions of the flesh, alam nyo, when we read about passion of the flesh, hindi lang naman hindi kahalayan lang naman yan. Hindi lang. Kasama dyan yung gusto mo magkaroon ng power. Matalino ako. So walang dapat makakatalo sa akin ang pinakamatalino. Anything na anybody says, kailangan ako yung panalo. Yung mga ganon. Kasama lahat yun. Yun yung mga passions of the flesh. Siyempre kasama dun yung walang dapat pagmukhang mas mayaman kaysa sa akin, kaysa sa mga kaibigan ko. Kasama lahat yun. Ibig sabihin, something that will put you above anybody. Maybe not only for good things. Siyempre, matalino ako, kailangan walang mas matalino sa akin. Maski anong sabihin nyo, ako pa rin yung panalo. Maraming ganon. People sacrifice yung mga relationships nila para lang mapatunayan na matalino sila.
people wouldn't even care kung sino yung mga nasasaktan nila para lang may pakita na matalino sila. Walang paliwanag ang pwede nilang tanggapin kasi sila yung mga matatalino. Pero what are you doing when you do that? Nasa scripture natin, it wages war against your soul, nag-surrender ka. Matalino ka, super. Siguro 300 yung IQ mo. Pero in the eyes of God, it is a passion of the flesh and you gave up your soul for it. What will man give up for his soul? Sabi dun sa scripture natin. And yun yung give up niya for his soul. What do we do? Ano yung ginagawa natin? We starve, we strangle, we surrender. Sabi mo nga kanina, huwag tayong sobrang mabilis na sumagot. Kasi baka nangyayari sa atin yan, pero ngayong hapon lang na naging mas malinaw. Minsan naman, yung tatlong yan, nagkasabay-sabay sa buhay natin. Parang Lord, nagkakasabay-sabay pala lahat ng mga ito. Siguro, na-surrender mo yung soul mo to the passions of the flesh. Again, ulitin ko lang po, yung passion of the flesh, hindi lang kahalayan yan, hindi po. Yung gustong yumaman, gustong sumikat, basta ikaw yung pinakaangat sa iba, kasama po lahat yun. And when you do that, sabi nga, strangled the word of God, sinakal mo na, hindi na namumunga sa buhay mo. Yung strangle, kanina yung pinag-uusapan natin, hindi na namumunga. Bakit? Marami nang mas mahalaga eh. Pati yung pag-quiet time mo, yung devotions mo, hindi na nangyayari. Kasi binigay mo. You gave it up. What is happening? You are losing your soul. And every day, every week, every year, anong nangyayari sa'yo? Starved, strangled, and surrendered. Unti-unti. Sabi ko nga, yung kalaban natin, hindi naman niya bibiglayin yan eh. Maparaan siya eh. Pero uunti-unti ka. Anong pwede mong gawin? Karoon ka ng self-assessment mo. Saan mo ginagamit yung oras mo, yung energy, yung pera mo? Saan mo ginagamit lahat yan? Ano yung mas nakakakuha or napaggagamitan ng oras mo ngayon? Is it the things of this world or is it the things of God? Yung things of this world, kunwari yung negosyo mo, kailangan mo ng income. Pero yung income, saan mo ginagamit yan? Saan mo ginagamit yan? Ginagamit mo ba sa pamilya mo? Ginagamit mo ba sa gawain ng Panginoon? Or kung saan-saan mo ginagamit yan? Or baka naman nagiging palusot na, nagiging excuse na. Kailangan ko ng income eh. Kailangan ko ng income. Kaya hindi na ako mag-devotion, hindi na ako mag-church. Parang ganon. Meron kaming handyman dito sa Camellia noon. Lagi kong sinasabi sa kanya, ibigay mo naman sa Diyos ang linggo. Ganun po, magpahinga ka kung linggo. Kasi nagtatrabaho yan 7 days a week. Lagi niyang sinasabi sa akin, bakit? Pag linggo hindi ka ba kakain? Gumanon siya. Exactly na hindi yun yung principle ng Sabbath, di ba? Every time, pinapaalala ko sa kanya. Minsan, palapit pa lang siya, alam na niya kung ano yung sasabihin ko sa kanya. And alam na rin niya kung ano yung sasagot niya sa akin. Na pag linggo, kumakain kasi siya, kaya kailangan niya magtrabaho ng linggo. Tapos nawala siya ng siguro 6-8 months. Mamaya pumunta sa bahay, kumakatok. May dala siyang reseta. May TB ako eh. Sabi niya. May TB ako. Kailangan kong bumili ng gamot. Oh, sa kanya. Kala ko ba lakas-lakas mo na pati linggo pwede kang magtrabaho. Gumanon na ako sa kanya. Sabi niya, may TB nga ako eh. Nagbiyaya ako para sa gamot niya. Yun yung huling nakita ko siya. Wala na yata siya. Wala na. So, saan mo ginagamit yung oras mo, yung energy mo, yung pera mo?
Yun ba ay tine-trade off mo na yung kaluluwa mo? Think of your dreams and desires. Yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, yung mga desire mo na gusto mong mangyari sa buhay mo. Ito ba aligned kay Lord? Or ito ba nangingibabaw na sa Panginoon? Yung para makamit mo ba ito? Ito ba ay paraan ni Lord? Or Lord, ako munang didiskarte dito. Kasi kung paraan ni Lord, dream ni Lord, plano ni Lord, then okay lang. Pero pag nangibabaw na, then you have traded your soul. Yun yung sinasabi sa scripture. Think of your relationships. Ano ba, how do you value yung relationships mo? Meron ka bang relationships na, Lord, okay lang, mawala na. Basta makamit ko yung gusto ko. Hindi bali nang mawala yung taong yan sa buhay ko. Basta makita lang, mapatunayan ko na matalino ako. Meron ka bang gano'n? Meron ka ba? Kumusta ang relationships mo? Actually, yung ating breakout rooms, diyan iikot yan. Una, what activities do you do regularly takes away your time in meditating and seeking God through His Word? Ano ba yung ginagawa mo na dahil ginagawa mo yon, wala ka ng oras mag-quiet time, hindi ka na nagme-meditate, hindi mo na, wala na. Wala nang seeking God through His Word. How much time do you spend reading and meditating on God's Word and on focused prayer? Bakit ko specific yung focused prayer? Kung minsan kasi, parang nagiging ano na yung prayer natin, parang nagiging consequential na. Papasok na ako, habang bumibiyahe ako, nagpe-pray ako. Pero hindi ka na focus. Minsan, papasok na ako, may pupuntahan ako, hindi ako magbabasa ng Bible, may audio Bible. May audio Bible. Talaga, hindi ka na rin nakafocus nun. Naririnig mo lang. Hindi ko minamaliit yun, pero focused ka ba? By way of committing to God, how do you intend to level up your meditating, seeking, and reading? Ano yung pwede mong gawin ngayon? Yung next, what are your dreams and desires that seem to rise above God? Ito na, mas mahalaga sila kaysa sa Panginoon. Realize mo, don't be so fast to answer. Pag-isipan mo ngayon, yun bang dreams, yung desires ko ba? Mas mahalaga na ba kaysa sa Panginoon? How do you intend to adjust and align with God's plan and intent? Yung next, how well do you value your relationships? Take an assessment this afternoon about your relationships. Ano yung aspects of your person, pagkatao mo, that seem to be of greater priority than your relationships? Ano yung nasa iyo, na sa akala mo ay mas mahalaga, na maski mawala ang ibang relationships ko, basta ito pa rin ako? Kunwari yung sinasabi ko kanina, matalino ako eh. Matalino ako. So, hindi pwedeng may mas matalino sa akin. Maparaan ako. Hindi pwedeng may mas maparaan sa akin. Kung merong mas matalino sa'yo, burahin mo na sa buhay mo yon. Parang ganun. How do you intend to rectify? Tapos which part of our Bible study had the most impact on you? Yun po, sigurado ako na ipadala na ni Ruben yan. Di ba, Ruben? Napadala ng Tita Do. Yun, sabi na nga ba eh. Okay, malinaw po ba? Question. Yes po. Stop sharing. Ayun. Wala, pumili. Ayun, ilang groups tayo? 3 lang siguro ngayon. Pwede ang 3 groups. Sandali po ayusin natin. Medyo matagal-tagal yung yung breakout natin. Bigyan natin ng 30 minutes. Gulat ako, 30 minutes na pala yun. Okay, parang tinulang pa yung 30 minutes nyo ah. Dalawa lang tayo. Oo. 30 minutes. Oo naman. 30 minutes. Yabe. Sabi nga Pastor Alex kung ano na natakal namin eh. Doon sa isang question eh. Sige, game tayo. Game. Room? Sinong room ang mauna? Ruben! Ako, kuha sana kami ng ano eh. Sa mga mauna. Room Okay, 1 kami. muna, room 1. Kayo. Sige. Mm. Rocky, umpisa mo. Dalawa tayo. Oo, Dalawa naman tayo. mag-highlights lang tayo. Kakapusin na ng oras eh.
Sige po, ako po kasi yung napag-usapan nga po namin ni Sister Do, yung sa akin po talaga, the usual yung trabaho. Bagamat sinabi ko nga po na marami po rin itong, magagamit ko po to in so many ways. Pero madalas din po, ito rin po yung nagiging reason kung bakit nadidistract din po ako. Kagaya po ng may mga Thursdays na hindi po ako nakaka-attend ng Bible studies because nasa trabaho nga po ako. Kaya nga po, sabi nga doon sa tanong, o paano mo i-improve? Ang ginawa ko po talaga, Pastor, nag-set po ako ng alarm sa 4 o'clock every Thursday. Na ngayon, kahit na anong ginagawa ko, hindi ko na siya, kung may trabaho man, bibitawan ko yan. No? Di kaya, basta kung nagda-drive man ako, makikinig na ako. Kasi nga po, minsan, kunyari, nasa trabaho ka, tapos 4 o'clock na may kausap ka ng kliyente o may ginagawa ka na, nakakalimutan mo. Kaya po ginagawa ko po ngayon, ang adjustment po na ginawa ko doon, nag-set po ako talaga ng alarm sa 4 o'clock. Sabi ko na para hindi ko na talaga ma-miss yung 4 o'clock na Bible study po natin. Kasi nga po, 'di ba nabanggit ko na malaking bagay po yung Bible studies kasi ito nga po yung parang re-remind sa atin, nag-feed sa atin, nag-encourage sa atin. So malaking bagay po pag sa isang linggo hindi ka naka-attend ng Bible study kasi nga po parang may kulang eh. Baga ang dami mo kasing matututunan dito. Eh kung may mamimiss ka nga po. So yun po yung isang adjustment na ginawa ko. Tapos yung dreams ko naman nga din po, nabanggit ko kay Sister Tayet na, although sabi nga, ay Sister Tayet, Sister Do, nasabi nga po ni Sister Do, eh si God naman talaga yung kikilos dyan. Kasi nga po, di ba, may mga staff ako, mga sinasama, dinadala sa church dati, na dati sobrang overwhelming kasi yung parang nung dati sa BGC, kasama ko yung mga ah, taga-LPL, mga kaibigan, kamag-anak, sa mahabang bench, ganun din nangyari sa Tansa, marami. Tapos ngayon, unti-unting nawawala, ilan na lang yung natitira. Although may mga nagpabautismo po, pero yung po, parang sabi ko, nagkakaroon ako ng sister doon ng frustration kumukonti na yung mga nadadala. Pero nung una, nung sinama mo sila sa church, ang dami nila, mga excited sila. Tapos, ilan na lang yung ma-attend, ganyan. So, sabi nga ni Sister Do, si Lord naman yung magbabago sa kanila, Rocky, hindi ikaw. Sabi ko nga po, Sister Do, pero parang nagkakaroon nga po ako ng frustrations. Bakit parang niyayapos ko lahat? Parang gusto ko lahat sila madala. Alam niyo po yung ganun, Pastor. So, yun po. Parang sinamarize ko na lang po. Sister Do, take it away. Pero Kwan, basta isipin mo, ikaw lang yung nagtalim. May magtutuloy nun. So, wag kang di-disappoint. You have done your part, you have planted. Sila yung may magko-continue nun. Ako ganyan din dati eh. Bakit ganun kung ganito? Which is, naintindihan mo na planting seed ka lang, may magtutuloy, may ibang mag-harvest. So ikaw hindi ka mag-harvest. Siguro may iba kang i-harvest. Pero may kanya-kanyang may binigay si Lord na kung ano yung para sa'yo. So, huwag ka nang ma-stress, huwag ka nang ma-disappoint na hindi sumasama sa'yo. Okay. Ganyan din kami noon, dami-dami namin dala, tapos nadi-disappoint kami kung wala kami, wala na sila, hindi sila pumupunta sa church. Yun. Tinanong ko pa, God, ganun ba yun? Sabi ko ganun. Pag wala na kami, hindi na sila pupunta sa church. Wala na silang masakyan. Which is, naman kasi, it's too difficult from dito sa amin, magko-commute sila. Ilang commute yun. Tapos, syempre, yung hindi naman sila yung sweldo nila. Yan namin. Pero, nalaman namin, iba na, natuloy naman yung pagiging Kristiyano, but in different church. Siguro yung mas malapit, may so may purpose. So, yun, at least naging Christian po sila. Yun, yung panon. Iba na yung nagtuloy, iba na yung didilig, iba na yung mag-harvest din. So, yun po. Tapos yung ako, what activities do you regularly? Actually po, guilty ako niyan. So, I eat food 3 times a day with merienda pa yun. But God's word, sometimes nag-dieta ako, hindi ako kumakain yan. So, I'm committing to God na kasi naranasan ko yung before our morning prayer, bumangon ako ng maaga, pumunta ako sa living room namin, nakinig ako ng audio on fan. So,
ang sarap pala yung makinig ka at o kaya magbasa ka ng wala pang tao sa paligid, wala pang gumagalaw, and you are focused on your prayer. You are focused on God's word. So, yun po yung siguro kailangan commit ko kay God. Yung meditating and sitting and reading. Early morning before our morning prayer. Ganun. Tsaka sa din before sleep. Nga sabi namin, sometimes hindi ka na kumain, tapos nagmamadali ka pa sa gabi, tapos tulog ka na, peaceful ka na sa God's word pero hindi mo natapos, tapos maaga ka na, nung pala umaga na nagising ka. So ang haba nung yung yung peace ka kay God. Ayun. So we need to talaga na may time tayo talaga na ibibigay kay God sa ating relationship with God. So we will go deep, we will deepen our relationship with God. Yung dreams and desires ko namin pala is I dream of a good health, good health so that we could, yung family namin, dream ko na good health kami always, that we can continue to serve God and use us, gamitin kami para so ayoko yung mahirap po kasi yung may pain ka sa katawan mo. So yun po yung dream and desires namin and other material things. How do you value relation? Napakakuan po to. Yung relationship napaka-valuable, which I have experienced lately. Na-experience ko lately na yung relationship is too valuable. Other things, iwanan mo na. Pero yung relationship and your heart also. I thank God, by the grace of God, grace and mercy of God, yung heart ko guarded po. I always assess yung heart ko sa pangyayari. Hindi ho ako nagdamdam, hindi ako na-hurt, still lang ho ako. So, I thank God na guarded po yung heart ko at hindi ako nagalit, hindi ako kahit na kagalit-galit po yung pangyayari. Thank God for that. Yung guarded yung heart ko, sabi ko, thank you Lord, sabi ko, kasi mula nung September na sinabi ko sa inyo, wala na akong bitbit. Kasi mahirap pong magbitbit ng mabigat at saka yung may sakit-sakit ka. Ayun, so iniwan ko na po. So I thank God na ito. Maganda ho yung pakiramdam na wala kang pain, wala kang bitbit, wala kang at wala kang i-forgive kasi wala namang, hindi naman sumama yung loob mo. Sila lang yung sumama at sila yung dakdak ng dakdak. Yung ganun po. So, I thank God for that. So, yun po yung sa amin, relationship. Yung relationship po ang importante. Napaka-importante po. Ayun. Yung prioritize natin. Which part of the study had the most impact? Ano ba rin ba namin? Pero ano yung impact? Siguro we need to prioritize nga yung relationship and give time to yung focus prayer and reading and meditation. Yun yung kwan namin ngayon. We will give that kung sa pagkain meron kang oras, yung prayer, reading, meditating din, may oras pa rin din tayong ibibigay kay Lord. Hey, thank you. Room 2 naman. Late yet Mel. Siguro, Mel, kaya mo yan. Maganda po yung kay Ate Lay eh. O sige, share ko na lang yung sa akin. Sige. Share mo na lang din yung sa akin. Ha? Share mo na lang din yung sa akin. Mag-share ka rin, Lay.
Ha? Ayoko na Share. yan. Sama mo na. Follow up ko na lang ako kung may nakalimutan. Ha? Sige. So sa question 1 po namin, magkaano kami ni Ate Lay. Nagkabaliktaran. So si Ate Lay marami po siyang time ngayon to meditate, to study, devotional, prayer. Ako naman po consume ako. So lalo na ngayon nag-a-apply po ako. So kahit gabi nagtitake ako ng exam, tinatapos ko yung mga hindi ko naipasang exam. Kaya, ayun, ano oras na ako natatapos. Ano pa ba? Pero pag yung hindi ko siya nagagawa araw-araw eh. Gusto ko talaga yung, lalo na pag gumising ako ng madaling araw, pagpapasok si Ryan. Yun na yung time na magpipray ako after ko ayusin yung gamit niya. Pero hindi ko rin siya nagagawa everyday. Pero pag nagagawa ko naman, ang sarap naman sa feeling. Ayun. So, yun. Guilty din po ako doon. And, wait lang po. So, doon sa question number 2, si Ate Lay, wala na siyang dreams and desire that rise above God. So, lagi naman na yun yung number 1 sa kanya. Priority niya talaga yun. Sa akin naman, yung sa akin ngayon, yun yung prayer ko na hindi ko alam kung align ba ako doon sa will ni God na yung ginagawa ko ngayon, kung yun ba talaga yung gusto niya. Pero yung feeling ko kailangan ko ng tulungan si Ryan. So yun po. Tapos yung sa relationship, si Ate Lay, Sige, Mel, ako na lang. sige, ikaw na. Pastor, patutulong na lang din po ako sa inyong mag-pray. Kasi this December 17, di ba birthday ko December 14. Ngayon, gusto ko invite yung mga classmate ko para makapag-plant ng seed. Kaya lang sabi ko, kung sasabihin kong birthday ko, baka mamaya hindi makapunta yung iba. Dahil siyempre kung birthday, dapat may regalo, hindi po ba? Ngayon, sabi ni Lord sa akin, pag birthday, reunion. Kaya magpapa-reunion po ako sa Manila Pen this coming December 17 Sunday. Ang purpose ko po doon, yung makapag-plant ng seed sa kanila. Kasi baka yung iba hindi na, gano'n. Tapos nag-start na po ako the other night. May classmate po akong nurse sa Japan. Sabi niya, "Lay, gusto kong pumunta, kailang hindi ako makapunta." Sabi ko, tapos natutuwa daw siya sa akin kasi nakita nga niyang businesswoman. Hindi daw niya akalain na magiging businesswoman ako kasi ano po ako noon, yung prim and proper, namimili po ako ng taong kausap. Yung friend ko lang po yung kausap ko. Pagka hindi kita friend, hindi kita ganun kakausapin. May attitude po akong ganon. Tapos ngayon nag-uusap kami, ang daldal-daldal ko na, ganyan-ganyan. Tapos, Lay, paano nangyari? Ayun na po, sinare ko na yung Jeremiah 33 verse 3. Ay, ang ganda niya na. Tapos pinaward ko din sa kanya. Doon na po ako kinento ko yung lahat nung transformation ko. Alam mo, sabi ko, si God na nag-transform sa akin, ganyan. Kasi nagugulat talaga siya. Ang daldal-daldal ko na kasi, Pastor, dati ganito lang ako magsalita eh. Talaga? Ganun lang po. Ganun lang po talaga. Hindi ako, basta may pagkasuplada ako noon. Ayoko na may kausap. Di po ba yung parang lang. Ayun po, yun po ang gusto ko, yun po yung inano sa akin. Then, yung dito naman po sa, yung last question nyo, yung sa, anong naging impact sa akin sa Bible study, yung sa parasite na minsan kinakain na tayo ng mundo na hindi natin alam. Katulad po ng nangyari sa akin before na yung time ko nakain na ng Netflix, nakain na ng Facebook at kung ano-anong social media. Hindi na po naging healthy yung relationship ko kay God. Hindi na po healthy na yung sa katawan ko at pati yung sa
spirit ko hindi na po healthy. Eh ngayon, sabi ko gano'n, ayun na po, yung pinag-pray ko na yun, nagkaroon na ako ng discipline. Yun na po sa umaga, bago ako pagkagising ko prayer, tapos devotional, then reading the Bible, prayer ulit po, ganyan. Yun inaayos ko na po. Then yung mga social media, silip na lang po, silip na lang po. Netflix, hindi na po ganun kahaba. Unti-unti na lang po, unti-unti na lang po. Yun po, yun po yung naanahan ko kasi para wag tayong ano, yung katulad po yung sinabi niyo na gumagawa yung kalaban, na para ma-catch yung attention natin. Mabuti na lang po at naanuhan ko yun naagapan ko po yun agad. Ayun yan po, hindi na ako gano'n kaano sa social media. Yun. Sige. Thank you, Lay. May dadagdag pa kayo? Teyet, baka may dadagdag ka. Sa Teyat po may dadagdag, kailan daw tayo? Daw, Oo, meron. sabi ko, kailan tayo late? Kailangan, Ay, wala ko dyan. oo. Anytime, first week daw, first week of November, pwede ako play. Basta wag lang po holiday. Saka Oo ibubuk ko nga. pa po yun. Oo. Yung Sige. Dapat ako, hapon. Ha? Day na hapon. Sige. Okay. Sige. Thank you. Room 3 naman. Oh, ano? May dadagdag. Hindi, wala kaming picture ni Rocky. Si Ruben, si Sony, si Vincent. Go, Ruben. Late ka kasi. Yung sa amin naman sa number 1, Pastor Alex, is yung kung minsan pagpuyat o minsan may mga biglang lakad o di kaya may mga example, konti na lang yung konting tulog. So, yun yung time na parang yung sa meditation and reading of the words, minsan yun yung hindi nagagawa. Pero pag may free time naman, so yun, kaya naman mag-meditate and reading the words, then pray. So, may mga instance lang talaga. So, hindi naman lagi-lagi. Then, sa number 2 naman namin is yung dreams and desires is, so, yun nga, tulad nga nung sabi ni Brother Sunny, simula nung nang naging Christians is lahat na lang ng gagawin or lahat ng mga plano, lahat na lang ng mga bagay na So, lahat yun is kinoconsult muna kay Lord. So, lahat ng yun is whether matupad or hindi. So, ang iniisip na lang namin is kung ano yung will ni Lord, yun yung mangyayari. So, hindi tulad nung hindi pa Christians is yung padalos-dalos yung ganong bagay, yung dream and desires. Lalong-lalo na, example, napag-usapan nga namin yung ni Brother Vince, yung FOMO, yung fear of missing out, yung lalo na pag may mga trending, gano'n, di ba? Na ayaw mong mawala ka sa, na yun. Example, may mga latest gadgets, gano'n, di ba? Parang guguwan na yung mundo mo pag hindi mo nakuha yung isang bagay na yun. So, ngayon is wala na kaming gano'n. So, lahat na lang ng plano namin, alam naman namin na yung will pa rin ni Lord yung masusunod. So, either good or may mga ibang plano si Lord. So, yun yung yun yung mas pinapahalaga namin. Kasi mahirap naman din kasi magplano ng sarili. Kasi minsan kasi parang yung napag-usapan namin kung si Brother Vince overrun sa Amerika na magtayo ng shop doon. Kaso maiwan pamilya niya dito. Pwede daw 2 years lang. Tapos sabi ko naman, ako naman gawin akong presidente. Kaso tatalikuran ko yung faith ko. Ganon, di ba? So parang yung mga ganong point. Which is, minsan nangyayari kasi talaga sa totoo lang parang nangyayari. So may mga nakikita din talaga ako nun yung parang, example, yung dreams or desires, yung parang, yun nga, totoo nga yung sa Proverbs na nanalangin siya kay Lord na wag mo akong paghirapin ng sobra at wag mo rin akong pagyamanin ng sobra. Baka kasi pag naghirap ako ng sobra, baka magnakaw naman ako at masira ko yung pangalan mo. Tapos yung pag payamanin mo naman ako ng sobra, baka naman makalimutan kitang Diyos. Ganon. So, yun yung mga desire and dreams na buti na lang na nabasa din namin yung
33 ng Matthew. So lahat lang ng bagay. So dapat unahin si Lord. Kasi lahat naman ng desire natin kung kalooban ni Lord, ibibigay naman niya. So yung sa number 3, Pastor Alex, yun yung isa sa anuan din namin. Vince, baka pwede mong yung sa number 3, yung sayo. Yung sa value, yung relationship. Kung yung mawala man yung isang bagay na yun, pero hindi mawawala yung relationship mo kay Lord. Yung How well do you value your relationship? Sa akin kasi, para sa akin yung value ko sa isang relationship, lalo na yung pinaka-importante sa akin, yung sa family. Sa family kasi kasama si Lord. So, automatic yun na kahit mawala na lahat, pero yung pamilya ko unahin ko. Tsaka siyempre si Lord. Dahil wala yung pamilya ko kung wala si Lord. Hindi kami pupulutin lang kami sa kangkungan. So sa akin yun mga bagay na, yun talagang pina-priority ko. Yung relationship ko kay Lord, yun, topmost yun. Most priority yun. Priority and relationship, kailan healthy yun. Pamilya, ganun, wag kang tulad nga ng mga nasasabi, pag may problema, kailangan maayos yan. Huwag mong palulubugin ang araw nang hindi naayos ang problema. Yan po, yan yung mga ano ko sa priority ko. Tapos, paano mo mas pag-iigihin? Siguro, more intimate, open for learning pa rin. Kumbaga, kailangan aralin pa rin ang aralin hanggang maging mabuti. Yun. Yun sa akin yun sa 3. Gusto ko lang yung sa 1, balikan. Gusto ko lang din i-share yun, yung sa 1. Ano kasi yung activities, mostly, kailangan talaga, sa akin, is yung devotion sa umaga in prayer and give thanks. Kasi, realization ko, tsaka mga natutunan ko na rin sa mga Bible study as a Christian faith natin, kapag ikaw ay gumising sa umaga at nakalimutan mo manalangin o magpasalamat, para mo sinabi mo kay Lord na kaya mo mabuhay itong araw na to na wala siya. So, sa akin, kailangan talaga unahin natin si Lord. Kasi isipin mo kapag once na natulog ka, hindi mo na hawak yung buhay mo, si Lord lang talaga may hawak nun. So kapag ginising ka niya, talagang ang dapat mo talagang gawin is salamatan siya. So, mahirap yun na makalimutan mo yung magpasalamat sa umaga sa bawat pagising mo kasi nga ang dating noon sa Panginoon, parang kaya mo nang mabuhay nang wala siya. Yun po. Tapos yung sa 2 naman, what are your dreams? As a Christian, yun dati marami po akong pangarap na sobra-sobra pa, lagpas pa sa ulo ko. Pero yung what are your dreams and desire, sabi ko po yung mas gusto ko kung ano yung plano ng Panginoon, lalo na yung laging napapaalala sa akin yung sa Proverbs 16 verse 9, yung nasa atin ang pagpaplano, pero nasa Panginoon ng katuparan. So, yun po, yun ang sa akin yung sa 2. Ikaw, Ben, ikaw na magtapos, yung impact. Maganda yung impact kasi yung impact ng Bible study natin, mas naging malinaw na kung ano yung ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Kahit ano ka pa, kung mararating mo to, walang halaga ang buhay mo dito sa mundo nang wala kang maayos na relasyon sa Panginoon. Kasi at the end of the day, yung relasyon mo sa Panginoon, yun lang magliligtas sa'yo para sa eternal life. Yun po yung nasi-share ko. Pero yung sa akin naman, yung most impact sa akin is yung kahit gaano ka kasi may mga tao naman talaga na laging nagbabasa, laging nagme-meditate or ganon. Madaming kabisadong mostly verses ganon. Pero yung sa nag-impact sa akin is dapat put into practice yung nababasa. Kasi kahit nabasa mo nang nabasa yan, kahit ilang beses mo pang basahin yan, kung hindi naman din nakikita ganon. So may mga nakikita din kasi talaga ako ganon. So you na lang din put it into practice lahat ng So para makita talaga na kasi yung
hindi lang, 'di ba, kung ang pagkain yung salita ng Diyos, hindi mo naman kasi masasabing pagkain yun kung hindi mo naman din talaga o hindi naman din talaga nagbubunga yung salitang yun sa buhay natin. So, yun nga. So, tulad ng sinabi ni Pastor Alex kanina yung sa parable of the seed, yung mga iba nakinig din naman talaga eh. Pero nung dumating yung deceitfulness o sa wealth, tapos yung mga other things o desire of the other things na nag-enter sa kanilang buhay, di ba, na-choke yung word. So, yun talaga. So, lahat siguro, namnamin na lang din yung mga naririnig at sikaping, isabuhay. So, yun yung nag-ano sa amin, Pastor Alex, yung Matthew 16:26. Oo. Yun. Pa. Sige po, meron pa. May dagdag pa. May question sila. May tanong si Rocky kanina eh. Rocky, tanungin mo nga. Hingin natin yung sagot nila. Gusto ko rin po silang marinig. Natatawa po ako sa sarili ko. Kasi po, di ba, nagbabasa tayong lahat ng Bible. Ayun nga po yung tanong ko, from Genesis to Revelation. So, nung unang nagbasa po ako ng Bible, syempre po, talagang binabasa mo lahat. Ngayon po, yung tanong ko, kunyari, sa second round mo, nabasa mo na naman to nilalagpasan ko na po yung mga iba. Kunyari nga po, yung yung genealogy po, no? Yung tribal camps na mga numbers, kung ilan yung number of tribes ni ganitong lahi, ni ganito, ni ganito. Ano po ba yun? Katamaran ko po ba yung pastor na nilalagpas ako? Kasi kunyari yung mga measurements ng mga curtains, ng mga woods, kung ilan yung mga ilalagay ng mga ganyan, nung ginagawa po yung mga tabernacle na ganyan. So sabi ko, nilalagpasan ko na po yung pastor. Tanong ko po ano po ba, katamaran ko po ba yun sa pagbabasa ng Bible ko na nilalagpasan ko na po yun, na hindi ko na uli siya binabasa talaga ng buo. Yun po, pastor, ang tanong ko. Sige, sige. Tanungin natin sila. Ruben, ano bang sagot doon, Ruben? Si Actually, Temet, tanungin natin. actually, guilty din ako dyan si Rocky. Naku. Actually, favorite kong Na tayo. Ganun. Actually, si Rocky sa Old Testament, ang nabasa ko lang doon Genesis hanggang Numbers. Pero yung New Testament, I believe 3 beses ko na siya natapos. Ah, pero dapat talaga nating basahin para malaman natin yung ako parang pinagsasabihan ko sarili ko. Para malaman natin yung kasi may mga greatness and goodness si Lord sa Old Testament. Pero sa akin kasi parang mas na priority ko yung New Testament. So, ang tanong ni Rocky, kasi nabasa na niya noon, kailangan ba niya ulitin? oo, kasi Pastor Alex, sabi ni Joshua kasi dapat i-meditate mo talaga yung yung word. Kasi may nakakaligtaan din tayo. Kahit nabasa natin ng paulit-ulit yan, di ba? Parang may nakakaligtaan ka pa rin. So, kailangan talagang daanan at daanan para mapamilyar din. So, Hindi, Brother Ruben, binabasa ko siya pa ulit-ulit. Nakailang rounds na nga ako Kaya lang, pagdating nga doon sa Old Testament kasi, meron doon sa parte sa numbers. Kunyari, kung nabasa mo oo, na yun sa nabasa ko numbers, na yan. Yung mga diba, meron doon, measurement. di ba, meron doon mga tribal camps, tapos parang, yun nga, yung what you call this, yung genealogy, yung mga lahi, ganyan. Pati yung So, building, yung ando dun sa temple, di ba? Yung mga nakalagay doon, kung ilang yung gold, specific na mga Oh, measurements, specific. yung mga specific na Nandun mga kasi ako measurements. sa Rocky mo. Kasi parang sa akin, di ba sabi nga sa Joshua, meditate on the words, di ba? Day and night. So talagang words no? Hindi naman. Sa akin ganun. Talagang you have to meditate on the words. So continuous pray, continuous reading. Para ma-practice natin, maintindihan talaga natin. Kasi may mga, lahat na nakasulat sa Bible, importante yun. Para malaman natin yung history kung ano. Para sa akin. Sige. Thank you, bro. Yun pang gusto. Kasi
Pastor, ganito po yung specific example ko. Kunyari, di ba? Arrangement dun sa numbers 2. Arrangement of the tribal camps. Okay. On the east towards sunrise, his division number is 74,600. His division numbers is 54,400. Sa kay Zebulun will be next, 57,400. So, yun po, Pastor, parang yun nga po, nilalagpasan ko po yung po ba dahil sa katamaran ko na lang basahin sila po. Pastor, patawad po. Oo. O, sige, sige. Sino pang gustong sumagot? Actually, Ako po, Ako Pastor. pwede ba ako sumagot? baka pagod ka lang si Rocky nun. Hindi, hindi. Sige, Vincent, go. Actually, hindi naman, yung sis Rocky, kung hindi mo babasahin yun, okay lang naman eh. Alam mo, ang Panginoon, mas gusto niya yung pagbabasa mo ng kanyang salita, yung may enjoy mo, at saka makakapulutan mo ng aral. Kasi kung ito ay magdudulot sa'yo ng nauobliga ka lang, sa tingin ko hindi natin nag-glorify si Lord doon. So mas maganda kung ano yung babasahin mo na will help to equip you to a better Christian, go. Ngayon, kung ito ay magdudulot sa'yo ng kalituhan, hindi magagalit ang Panginoon, hindi katamaran yun. Ang gusto niya mag-enjoy ka habang binabasa mo siya kasi ang Panginoon, nakapokus yan sa relasyon natin sa Kanya. Yun lang po yung sa akin. Alam mo, Sis Rocky, nung nabasa, actually once ko lang nabasa ang numbers. Pero alam mo, nung nabasa ko yan, di ba may madaming computations dyan tas numbers. Alam mo, naisip ko noon, napaka-perfect ni Lord. Kasi hindi pwedeng lumampas or sumobra ka dun dapat sakto. Di ba? Kasi yun, doon ko, Pastor Alex, nung nabasa ko yun, at kahit doon sa from Genesis to, di ba? Sabi ko, napaka-perfect niya. Hindi siya, basta-basta. Kung ano yung standard na binigay niya, dapat yun yung sundin. Tulad nung sabi ni, di ba, sa hindi ka nga pwedeng mangaral doon sa tabernacle ng example, nakainom, gano'n. Kasi susunugin ka. Kumbaga, nung nabasa ko yung gano'n, kung applicable yun ngayon sa kung na-apply yun ngayon, sabi ko, buti hindi na, So, ang laki ng pinagkaiba talaga. Napaka-perfect, Pastor Alex. Kung yan, kumbaga sa mga infrastructure natin ngayon, sa structure na gagawin ng mga engineer, kumbaga, napaka-perfect nung nila. So, although, yun nga, perfect talaga si Lord, Pastor Alex, pagdating ng mga ganyang kung ano yung sinabi niya, yun ang masusunod, mahirap madali. Pero ang pinapagawa nun is mga perfect din na tao. Yung parang kumbaga gifted sila sa ganung bagay. Yung mga sukat-sukat na mga ganon. So, although once ko lang din nabasa yun si Rocky. Pero although yun, pangarap ko din matapos din ang old. So, yun po. Buti nasabi mo yun si Rocky, actually, may napakalaki yung point. So, nagkaroon ako ng idea, dapat basahin ko talaga din ang old. So, actually, buti na sabi ni Sis Rocky, Pastor Alex, kasi parang napopokus ako sa sa New Testament din. Parang mas gustong-gusto kong basahin ng New Testament. Di ba may kasi 'di ba may mga pag-aaral diyan, 'di ba mga eschatology, ganun 'di ba Pastor Alex, may mga 'di ba pag-aaral sa New Testament. Actually, sa modern day debate, although minsan nanonood ako, yan ang pinag-aanuhan nila. Kailangan kabisado mo yung bawat libro ng bawat gospel ng New at Old. So, yun po sa akin, Sis Rocky. Thank you din. Kasi, Sige. Thank you, Ruben. Sige, Sister Rocky, siguro kailangan mong basahin para yung mayaya mo na yung mga kapamilya mo. Anong connection mo? Kasi puro gynecology yan. Ito, si ganito, tatay yung ganito, ganito. So, Ako lalo maboard. Ano naman, Pastor Alex? Sige po. Kasi dati, ganyan din ako kay Sister Rocky. Nilalampasan ko yan. Kasi di ba wala nga akong pakialam sa tao eh. Kaya paano yung pakialam dyan yung mga hindi ko pinakikialaman. Tapos nung naging katagal-tagalan, kasi pero inuulit-ulit ko yan, ninanamnam ko na siya. Kumbaga, hindi ko siya binabasa na para ako nagbabasa ng libro. Binabasa ko siya na, pero hindi ko na minimemorize yung pangalan kasi mahina talaga ako sa names. Kaya lang, nalalaman ko, ay, ang Levites pala, ganito, sila pala yung ganyan. Tapos, pagka mahinawakan yung, kasi, Sister Rocky, halimbawa dyan, Numbers, Chronicles, diba, may mga ganyan. Yung gitna niyan, may salita si Lord na pangalan nito,
na sayang kung malampasan mo. 'Di ba may puro names, ganyan, ganyan. Tapos meron na naman diyang word ni God na may revelation na naman diyan na diyan na nandiyan. Sayang naman kung malampasan mo 'yun. 'Di ba katulad nung kailan ko lang nalaman na kapag yung Ark of the Covenant may humawak, may namatay, 'di ba pastor, yung hindi pala siya ano, kumbaga hindi pala siya authorized humawak dahil authorized lang humawak dun ganyan. Nakialam siya. Kung nilampasan ko 'yun, hindi ko na malalaman 'yun. May mga gano'n akong issue tapos yung kaya inaano ko na siya. Pero nung una medyo talagang ganyan din ako, ganyan tapos ngayon na nga parang na ano ko na siya, na kailangan talaga palang basahin kasi nagulat ako na in between ng mga names, in between ng mga sizes ng mga diyan, merong gustong sabihin sa atin si Lord kaya inilagay 'yon. Amen. Ako nga si Rocky. Di ba Sister may Lay, nabasa ko na po siya. Nabasa ko na nga po siya before. Kaya lang po, sinasabi ko po, since nakailang rounds na nga po ako, kung po pwedeng lagpasan ko na nga po siya. Sis Rocky, Okay, nangyayari yan sa akin lapasan. pag nagsisend si tita doon ng advanced reading. Di ba may advanced reading minsan na sinabi? Minsan, babasahin ko ba ito? Basahin yung number 62425. So, minsan, babasahin ko ba ito? Nabasa ko na ito ilang beses. Parang ganyan nangyayari sa akin minsan si Rocky. Hindi, ganito ka, nakakatakot eh. Ay, numbers, math! Ay! Di ba? Pero gifted yung mga taong gumagawa doon, no? Ay, correct. Oo, So, lahat sila, di ba? Hindi basta-basta pinipili ni Lord. Dapat ang gagawa talaga doon, gifted siya. Hindi siya pwedeng bara-bara lang. Ito naman Nakalagay po, talaga, ng passive na detalyado. to. Dapat, Nasa oo. experience din. Ako may experience din. Kasi minsan, no, nabasa mo na yung libro buo, tapos balikan mo. Minsan may panibagong revelation sa'yo si Lord doon. So yun yung nagiging kaya parang curious ka, ako baka, kasi nabasa natin, tapos pag nabalikan natin, minsan di ba, pag nakikinig tayo ng preaching o sa Bible study, tapos may panibagong revelation sa atin, understanding natin. Kasi pag yung tayo na nagbasa, parang okay, ito yung understanding natin. Pero pag nabalikan natin, tapos nakapakinig pa rin tayo, may parang new revelation si Lord. Kaya kaya parang sarap din balikan. Baka may new revelation din si Lord. Opo, Brother Sunny, actually, totoo po yan as per experience. Minsan, nabasa ko na tapos, biglang sa isang susunod nabasa ko, teka muna, parang ganito pala yun. Pero po, sa akin po, specific na tinatanong ko, ito nga pong mga measurements. Kasi kung titignan ko po yung mga measurements sa numbers, parang, wala pong, sorry po to say, Pastor, correct po talaga po. Kasi nga po, ito nga po yung gusto ko talaga malaman na kung hindi ko na siya babasahin, kasi tingin ko wala naman po siyang parang revelations kasi numbers nga lang po siya, tsaka specific number ng birthday. Po, syempre po yung mga words, paulit-ulit mong binabasa yun. Hindi ko po talaga nilalagpasan yun. Kaya po, Pero tanong ko lang. baka nga try mo lang uling basahin, baka may revelation pa rin si Lord doon. Kaya kung akala na natin, kasi parang, di ba, parang, kaya nandun nga yung importante rin. So, maaaring, baka pag binasa mo ulit, meron palang gano'n. So, yun lang. Parang, yun lang naman sa akin, yung just to answer your question. Para sa akin. Sige. Kasi nga, bawat baka may revelation. Yeah. Oh, sige. Sir Tayet, your answer, please. Okay, Pastor. But I need your help. Kasi po, I remember, I'm trying to look it up sa Bible, sa Bible ngayon. Di po ba may sinabi sa Bible na we cannot add or we cannot take out a word that is from the Word of God. Oo. Sa akin, although sabihin natin it's kind of boring, pero because of that word, nagplant sa head ko yun na even though I read it a lot of times, yung conviction sa heart ko na, ay, hindi, sabi pala ni Lord, hindi pala dapat bawasan o hindi pala dapat dagdagan. At yun ay malaking kasalanan. Saan nga bang verse yun, Pastor? We cannot add or we cannot deduct any word from the Word of God. Ewan ko, ayun lang ang naalala ko, Mr. Rocky. Deuteronomy 4 verse 2.
So it is in the Old Testament. We shall not, meron sa New Covenant, we shall not add to the word that I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God that I have commanded you. Tapos sa Revelation 22, yung nagbawas, yung nagdagdag ay merong kaparusahan. Ganon. Yun. Revelation 22 pala yun. Oo. Pastor, ang understanding ko naman po doon yung nagdagdag at nagbawas. Kagaya niya, kunyari, nagdagdag. Sa Bible, bigla sinabi nilang may purgatory. Wala naman purgatory. Wala naman po akong binabawas eh. Hindi ko nga lang po siya binasa. Ang Hindi mo lang siya understanding ko po doon, binabasa. kundi nangaral ka like nang wala naman sa Bible, or nagdagdag ka, nangaral ka nang nasa Bible. Yun po naman yung understanding ko doon sa sinasabi ni Sister Thea. Sige. Okay. Meron pa, may dadagdag pa kayo. Maganda yung topic na yan, Pastor Alex, yung buong araw, no? Hindi. Sige, shortcut muna natin. Bakit kasi to begin with, lahat yung mga genealogy, lahat yung mga sukat, yung mga ganon, yung tribes, sino-sino yung mga member ng tribes, ano pa rin siya eh. Part siya ng anointed word eh. Kung gaano kahalaga yung the Lord is my shepherd, ganun din kahalaga kung ilan yung nasa tribe ni Caleb, kunwari, o anak ni Caleb. Part siya ng anointed word kasi. So, to begin with, kung gaano kahalaga yung mga Psalms, ganun din kahalaga yung mga ganun din kahalaga yung mga genealogy, yung mga measurements. Ngayon, yung pagka-introduce sa atin ng Bible, di ba ang laging tinuturo sa atin, mag 4 chapters a day ka, mag X chapters a day ka, basahin mo. Bakit? Kasi yung first run mo ng Bible, it is more habit forming than reflective. Para gawin mo araw-araw, para magkaroon ka ng habit forming. Hindi bago yan, pati nung panahon nila Moses, panahon nila Jesus, ganun din nila tinuturo yan. Basahin mo. Pero yung mga susunod ay reflective. So, ang tanong ko ngayon, since nabasa natin lahat yon, merong scripture kasi sa Bible, tinanong ni Jesus, ano ba yung greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, your soul, your strength. With all your might, with all your strength. Ganun pala. Second commandment, love one another. Love one another, you love yourself. Pero ano yung point doon? Tanungin mo yung sarili mo, bakit mo ba binabasa yung Bible? Bakit mo ba binabasa yung Bible? Now, pagdating sa genealogies, may nakilala ka ba tungkol sa Panginoon nung binasa mo yung genealogies na yan? Nung binasa mo yung mga measurements, kung ilang cubits yan, kung ilang cubits yung nung size ng kurtina, kulay, anong thread yung gagamitin. Nung ginawa yung tabernacle, yung mga ganon, bakit akasya yung ginamit, binalutan ng bakit may poles, bakit may rings, yung mga ganon. Pag binasa mo ba yon, nakilala mo ba yung Panginoon? Lalo mo ba siyang nakilala? Lalo mo ba siyang nakilala? Kasi, if you read it, or anything in the Bible, pero hindi mo lalong nakilala, lalo mong minahal ang Panginoon, lalo mong na-experience yung pagmamahal niya, then you need to read it again. Hanggang merong revelation sa'yo. Ngayon, shortcut natin para maintindihan natin. Bakit may genealogies? Bakit may genealogies? Alam niyo kung saan nanggagaling yan? Alam niyo saan nanggagaling yan? Nung kausap ni God si Abraham. Nung kausap niya si Abraham, ano yung sinabi niya kay Abraham? I will bless those who will bless you, and whoever dishonors you, whoever curses you, I will curse. Sabi ng Panginoon. And then, kasi yun yung laging natatandaan dun sa Genesis 12:3. I will bless those who I will bless those who bless you, I will curse those who bless you. Kalahati lang nung scripture yon. Ano yung katuloy nung scripture na yon? Ano yung katuloy niya? Ruben, pakibasa, Genesis 12:3.
Genesis 12 verse 3 ESV version po. I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. Yun. I will bless those, kausap niya si Abraham, I will bless those who will bless you, and whoever dishonors you, I will curse. Pero ano yung kalahati? And all the families of the earth shall be blessed. Sabi niya, when God said, all of the families of the earth will be blessed, alam niya yung family na yon. It was not a sweeping statement. It is alam niya all the families and he could name them one by one. He could name them one by one. Therefore, pag merong sinabi si Lord sa atin, you can be very sure na yung message niya sa iyo ay sa iyo talaga. Sinadya niya yon. Hindi ito yung tsamba lang. Hindi ito yung tsamba lang. When he said that Israel is the apple of my eye, everybody in Israel. Hindi ito sweeping statement lang. Hindi siya parang politiko. Tatayo dun sa entablado, mahal ko kayong lahat. Sige nga, isa-isain mo nga sabihin sino mga yan, malay ko. Hindi it is hindi siya sweeping statement, hindi siya chamba statement. It is not a statement that will make us feel good only. It is a statement that says na ang bawat isa sa atin, pag sinabi ni Lord na mahal kanya, mahal kanya, mahal kanya Ruben, mahal kanya Mel, Lay, Sonny, Vincent, alam niya yon. Kaya merong genealogies dyan. Tapos yung sinabi niya, I will bless you up to 1,000 generations. Every name in that generation, alam niya. Why? Reference mo yung Bible. Alam niya yung tatay, apo, apo ng pinaka kung anumang tuhod na yan. Alam niya lahat yon. Yun yung value ng lahat ng yon. Tapos sabi mo kanina, Ruben, napaka-perfect ni God. Sabi mo, bakit every cubit, every sinulid, kulay, sukat, alam niya lahat yan. Yung design, alam niya lahat yan. It tells us kung gaano ka-concerned si God sa details. So pagdating sa buhay mo, alam niya every sinulid, every buhok, every single millimeter sa buhay mo, sa katawan mo, alam niya lahat yon. Then you will find value dun sa sinasabing ganon. Hindi lang sa numbers yan. Merong sa Kings, Chronicles, Nehemiah, Ezra, meron lahat yan eh. Meron lahat yon. Pero bakit inulit-ulit? Ano yung value nung nandun sa Kings tapos inulit ni Nehemiah? Bakit ganon? Kasi nung sinabi ni God na ise-save kanya, sinave kanya by name. Hindi save dahil Pilipino ka, dahil tiga-Tagig ka, tiga-Paranaque ka, hindi. Sinave kanya dahil pinangalanan kanya. Ganon yung ang sinasabi ko lang whenever we see all of those. Huwag nating basahin or anything in the Bible. Huwag nating basahin kasi please lang, look at it as God talking to you. Bakit niya sinasabi? Bakit niya kinukwento yan? Kasi alam ko detalye ng buhay mo. Alam ko kung ano yung kanununuan mo. Alam ko yan. Alam ko kung saan nagsimula yung 1,000 generations na yan. Alam niya lahat yun. So it talks about God. Everything will talk about God. Kasi minsan, basahin mo yung Isaiah, parang, Lord, may value pa ba ito? Basahin mo si Jeremiah. Bakit nandun pa sa Biblia yung nilubog siya sa cistern, yung mga ganon-ganon? Lord, mahalaga pa ba yan? Then try to come to know the God that you have. Yung una, sabi ko nga, habit forming. Pero yung next na, puro ka na reflective. Lord, ano yung sinasabi mo sa akin? Parang ganon. Yun yung value na meron lahat yan dun sa Bible. Then again, mahalaga, binabasa natin yung Bible. Ngayon, Ruben, yung sinasabi mo na, mas nasa New Testament ako ngayon eh. Okay lang yun kung usapan nyo yon ni Lord. Pero
Paano kung bigla niyang sabihin sa'yo, basahin mo ang Joshua, basahin mo ang Psalm 91, 23, 103, 105, Psalm 100. Paano kung sinabi niya yun, ay hindi Lord, ayaw ko. Dapat New Testament lang ako. Paano kung yung i-reveal niya sa'yo nandun? Basta malinaw sa inyo ni Lord kung ano yung babasahin mo. Yung sinasabi ni Rocky, basta malinaw sa iyo, Rocky, na okay lang kay Lord yan. Okay lang, sige Rocky, nabasa mo naman na yan. Hindi ka siguro naman lahat tayo ganito yung experience. The first time you read the Bible, chronological yan. Sinunod mo, binasa mo every book kung gaano yung pagkasunod-sunod. Bakit yung mga sumunod na binasa mo? Nandun ka sa Matthew. Mamaya sasabihin ni Lord sa iyo, ay basahin mo Psalm 23. Ay basahin mo Psalm 18, Psalm 5. Basahin mo ang Proverbs. Bakit niya igaganon? Bakit niya igaganon? Kasi you are, ito na, nasa Bible, sinasabi natin palagi, two scriptures, isa sa Old Covenant, isa sa New Covenant. Ano yung ginagawa mo? You are seeking the Lord and all His righteousness. Then all of this will be added to you. Anong sinasabi sa Old Covenant? Ano yun? Call on me and I will answer you and show you great and mighty things that you have never known. It is all about God. It is all about God's instructions. Hindi masama, Rocky, nalalaktawan mo kung yun yung sinasabi ni Lord sa iyo. Huwag mong i-condemn ang sarili mo. Katamaran ba yun? Hindi. Hindi yun katamaran. Basta leading ni Lord, go. Ganun yun. Amen. Amen. Good ba? Amen. Thank you so much po, Pastor. Amen. 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 Thank you, Rocky. Yon, sige po. Thank you po. Happy birthday, Sister Lay. Tagal pa, December pa. Schedule natin sa atin. Sa linggo na po. Sa linggo nga eh. Linggo, pre-kwan yun, Pre-December. pre-December. Anyway, sige po, before we end, isang point na lang, gusto kong i-stress. Yung devotions natin, huwag po nating maliitin yung devotions natin. Napakahalaga, super. Super halaga yan. Sabi nga ni Vincent, pag hindi ka nagdasal, hindi ka nag-seek kay Lord at the start of your day, para mong sinasabi na, Lord, kaya ko tong araw na to, tabi ka muna, pahinga ka muna dyan, Lord. Doon ka muna kay Ruben, bahala ako dito. Parang ganun, parang ganun yung parang ganun po. Ayun, ganito yan. Kasi parang yung sinasabi ni Mel kanina, there are days that I miss on my devotion, sabi niya. Warning. Warning lang dyan. You miss on your devotions, minsan lang. Huwag mong payagan na susundan ng second time. Minsan lang. Sige, okay lang yon. Pero pag sinundan mo yan ng second time, bukas, ngayon wala, bukas wala, maniwala ka, magtutuloy-tuloy yan. Miss on it once. But yung second time, there is always a peril in the second time. Sabi nga, tinuturo na ang Pero yun. There is a peril in the second time. Nag-miss ka ng Sunday service, huwag mong payagan na next Sunday mamimiss mo na naman, maniwala ka. Yung second time mo maging 3, 4, 5 yan, mamaya wala na. Ganun po yun. Amen? Amen po? May Amen. And Amen. gantong araw. Amen. Pastor Alex, pag nagpa-reunion to si Slay, kaklase din naman natin to. Punta tayo, no? Present. Kita mo na sarili mo eh. Classmate naman natin sa Bible study to. Kaya punta na. Every Ruben, Thursday. mesman na lang tayo. Mesman. Hindi ba? Nagkukwento lang ng reunion, naimbita na kayo. Ang galing nyo, ah. Invite mo. Inimbita sa reading, no? Tagaligpit kami, pwede na. Classmate Lay, kamusta ka? Classmate. Schedule natin. Napag-usapan na namin ni Sister Do yan. Classmate Lay pala, naka-gown din kami. Classmate, huwag mo kaming kalimutang imbitahan, classmate. Classmate Ruben, maghanda ka na. Tama po, classmate Rocky.
Ruben, mag-contentay ka sa Sunday. Ayun lang. Yon, sige po. Ano na, move na tayo. Alas 7 na. Okay. Oo, kahapon inabot din kami ng 3 oras kagabi. Okay, nasaan na nga ba? Ayun, pag-share screen ulit tayo instead na meron tayong worship song para sa final song natin. Nasaan na nga ba ako dito? Nalito na ako sa inyo. Sandali bawasan. Yun. Ay, ito. Tama. Tapos sound share na lang. Ayan, buti na lang. Picture. Ay, hindi, mamaya na lang pagkatapos ng worship song. Picture tayo. Ayun. Sige po. Thank you. Thank you. Thank Picture. you. Picture na lang, Ruben. Yan. Okay. Thank Okay you, na, Ruben. Stiet. Yan. Happy picture tayo. Ay, nasa ba? Ay,